mga deboto sa Bantayan Island sa Cebu ang Semana Santa. Hindi lang para magbakasyon, kundi para ipakita ang kanilang pananampalataya. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Aabot sa 70,000 deboto ang dumagsa kahapon para makiisa sa Santo Entierro o Holy Burial Procession dito sa Bantayan Island sa Cebu. Ipinrosesyon ang mga life-size na santo. Isa sa mga inabangan ang imahe ni Hesukristo na nakapako sa krus. Pati ang labi ni Jesus na isinakay sa karo. Karamihan sa mga karosa, pamilya ang nagmamay-ari. Kabilang na riyan ang pamilya ni Nanay Oliva Mendez. Ang mga apo niya ang nagtutulak sa karosang sakay ang mga imahe ni Santa Marta, Maria at Lazaro. Nagsimula raw ang tradisyong ito mula pa noong 1800s. Pagkatapos ng prosesyon, sa beach naman ang punta ng marami para mag-swimming at mag-enjoy sa napakagandang white sand beach ng isla sa bayan ng Santa Fe. Malapiesta ang vibe sa dami ng nagre-reunion na pamilya, kaya fully booked ang halos lahat ng resort. Now, Santa Fe is the gateway to all the islands of Bantayan. At sa entire province of Cebu, we ranked first. That's the most visited tourist destination. Kung ang iba pinagbabawalan ng pagkain ng karne kapag Holy Week, dito sa Santa Fe, pinapayagan ng pagkain nito tulad na lang ng lechon. Iyan ay matapos bigyan ng indult o exemption ng Vatican ang Bantayan Island noong 1800s. Sa entire province of Cebu, we ranked first. That's the most visited tourist destination in the entire province of Cebu. Maraming tao dito. Talagang yung mga tao napaka-debosyon. Maraming sumasabay sa prosesyon, especially yung Santo Entierro. Panalangin namin na the tradition will last kung hanggang saan ang buhay namin. Susundin ng mga kaapo-apuhan namin sa susunod pang henerasyon. Ma'am, gano'n na po katagal ito, ma'am? St. Martha is about more than 150 years na. Ang ganda ng maraming blessings. So yung mga grandchildren, maraming blessings na. Kaya kami tulong-tulong kami lahat. Sa kabila niyan, wala raw nakikitang masama dito ang simbahan dahil tumutulong pa rin naman daw ang mga residente at mangingisda sa simbahan hanggang ngayon. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.